Tumatakbo ang oras at wala itong balak huminto. Maging ika'y nakikipagsabayan sa pagtakbo nito pero kahit anong gawin mo, kahit anong bilis at laki ng mga hakbang ng mga binti mo, hindi mo pa rin ito kayang abutan. At madalas ay nakakalimutan mo na mas nakikita mo ang tunay na ikaw at ang mga tunay na makapagpapasaya sa'yo sa mga oras na pinipili mong huminto saglit at yakapin ang mga munting bagay na mayroon ka sa buhay mo. Ngayong araw ay sama-sama nating pakinggan ang kwento ng pag-asa at pagpupursigi na malayang ibinahagi sa atin ni Gary. Dear Kuya Jemo, sobrang tahimik ng buong paligid ko ngayon. Rinig na rinig ko ang huni ng mga ibon sa labas. Ramdam na ramdam ko ang pagyakap ng malamig na hangin sa pisngi ko. Nandito ako ngayon sa bandang bintana ng apartment ko habang nagtatype ng kwentong gusto kong ibahagi sa iyo at sa iyong mga nakikinig. Mag-aalas 5 pa lang pero papadilim na ang paligid. Ang daming mga batang naglalaro sa kalye. Rinig na rinig ko ang malalakas na halakhak nila. Ngayon ko lang ata napansin ang paligid ko. Ilang araw na kasing pagod ang utak ko sa mga bagay na patuloy na tumatakbo sa isipan ko. Nakalimutan ko na nga magpasalamat sa bawat munting bagay na mayroon ako sa buhay ko. Kasi nga, nasanay na ako sa pakikipaghabulan sa buhay. Pagod na sa pagtakbo at paghabol sa buhay. Pero wala namang balak itong huminto para sa akin. Para bang lagi na lang akong kulelat sa lahat ng mga dapat sana'y kasabay ko sa karera. Habang ang lahat ay naabot na nila ang kanilang mga pangarap, heto ako tuluyan ang napag-iwanan ng panahon. Parang sasabog ang puso ko. Gusto kong sumigaw pero hindi ko mahanap ang boses ko. Gusto kong makausap ang Diyos at tanungin siya kung bakit parang hindi niya ata ako paborito. Pero takot din naman ako magreklamo. Sa buong buhay ko, parang hindi ko naramdaman na paborito niya ako. Pero hindi ako galit. Hindi talaga. Siguro, nagtatampo lang. Sobrang sakit lang kasi talagang nararamdaman ko. Lalo na nung nakita ko ang Facebook update ng babaeng una at huli kong minahal. Kakakasal lang niya 2 months ago. Sabi ko ay okay na ako. Sabi ko hindi na ako masasaktan nang malaman kong ikakasal na siya. Pero bakit ang sakit pa rin? Bakit pakiramdam ko ako na lang ang di nakakausad? Nang i-scroll ko pataas ang cellphone ko, umaasang makakita ng ibang masayang post ay parang mas lalo lang akong ininsulto ng pagkakataon nang makita ko ang post ng high school classmate ko sa harapan ng kanyang bagong tayong bahay. Naalala ko, nangungopya lang to sa akin dati. Habang ako ay halos itinapon ko ang buong kabataan ko sa pag-aaral at isinantabi ang pakikipagkaibigan at pag-ibig sa paniniwalang tutulungan ako nitong umasenso. Pero ito ako ngayon sa loob ng apartment, sa 4 na sulok ng maliit kong apartment. Nagdadrama. Hinahayaan ang sarili kong malunod sa kalungkutan. Kuya Jamo, tawagin mo na lang akong Gary. Kahit na napakalayo niyan sa totoo kong pangalan. Gary na lang kasi kagaya ng alagang suso ni SpongeBob, ang bagal din ang usad ko. Ang bagal rin ng takbo ng buhay ko. Punong-puno ako ng pangarap mula pa noong bata ako pero hanggang ngayon ay pangarap pa rin silang lahat. Pangarap na sariling bahay at sasakyan. Pangarap na makapagtapos ng pag-aaral at maging arkitekto. Pangarap na magkaroon ng sarili kong pamilya. Lumaki ako sa hirap. Yung literal na mahirap. Yung wala kang makain palagi. Yung kakapalad mo na lang ang mukha mo sa tuwing mangungutang ka sa tindahan malapit sa inyo. Yung klase ng hirap ng buhay na nanunuot mula sa puso, isipan hanggang sa kalamnan mo. Ganong klaseng hirap ang buhay namin dati. Hanggang ngayon naman Hindi na nga lang siguro ganong kahirap kagaya ng dati. Hayaan yung balikan ko ang buhay namin nung elementary pa lang ako para mas lalo yung maintindihan ng buhay ko. Sa tingin ko naman ay hindi ako likas na ingatero at reklamador pero doon ako dinala ng buhay ko.
Palagi ako naiinggit sa mga kaklase ko na may bagong bag, bagong sapatos, bagong payong, bagong pencil case. Lahat ng mga bagay na wala ako. Bilang isang bata ay hindi ko maiwasan ng mga ganong pakiramdam. Ayoko naman talaga pero hindi ko lang talaga maiwasan. Hindi ko naranasang magkaroon ng bagong sapatos kahit kailan noong elementary pa ako. At kahit nga noong graduate ako ay nakatsinelas lang ako umakyat sa stage para tanggapin ang diploma ko. Pangarap lang din na makapagsuot ng bag noon para sa akin. Naiiyak ako pag naaalala ko yung mga panahong nakikipag-unahan ako sa pagbagsak ng ulan para hindi mabasa ang mga gamit ko. Kasi nga ay wala akong payong tapos naka-plastic bag lang noon ang mga gamit ko. Hindi ko alam kung paanong ingat ang gagawin ko para lang hindi sila mabasa ng ulan. Pag iniisip ko nga ang buhay namin, nare-realize ko kung gaano kami kahirap noon. Alam mo ba, Kuya Jemo? 15 years old na ako na makatikim ako ng mansanas. Pero kahit gano'n ay hindi ko tinignan ang buhay namin sa madilim na anggulo. Pinilit kong inintindi na hanggang doon lang ang buhay na kayang ibigay ng nanay ko sa amin. Hindi ako nagreklamo sa kanya kahit minsan. Sa katunayan nga ngayon ko lang ata inilabas ang lahat ng bigat na nararamdaman ko. Palagi ko lang inilalabas sa buntong hininga ang lahat ng sama ng loob ko sa buhay. Ayoko dumagdag sa mga dinadala ng nanay ko. Mga bagay na pinilit niyang dalhin mag-isa. Mula bata pa naman kasi ako ay hindi ko na nakita ang tatay namin. Kunti lang ang alaala ko sa kanya. Hindi naman sinabi ni mama sa amin kahit kailan kung nasaan na si tatay ngayon. Kaya hanggang ngayon pala isipan pa rin. Nasaan na ba yung tatay ko? 4 kaming magkakapatid at ako ang panganay sa amin, kaya ramdam na ramdam ko palagi ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa balikat ko noon. Nung bata pa ako ay pangarap ko nang maging architect. Kahit na noong elementary ay hindi ko naman talaga alam kung ano ang tawag sa mga taong nagpaplano at nagdodrawing ng mga bahay at building. Basta, gusto ko lang na makapagtayo ng magagandang bahay. Lalo na yung bahay namin, gusto ko noon. Natutuwa lang ako talaga pag tinitignan ko ang mga bahay na nadadaanan ko sa tuwing papasok ako ng school. Palagi akong bumubulong sa sarili ko na balang araw, magkakaroon din kami ng maayos na bahay. Madalas kamo, Kuya Jemo, nai-imagine ko na nakatira kami sa maganda at maayos na bahay. Yung may kuryente, yung maliwanag, yung matibay, yung magiging komportable ang pamilya ko. Alam mo kasi, Kuya Jemo, palagi kasing nawawasak ang bahay namin sa tuwing magkakabagyo. Kaya palagi na lang din kami natatakot sa tuwing magkakabagyo sa lugar namin. Lagi kasi kaming binabaha at lagi kong pinagdadasal na huwag naman sanang dumating ang araw na matatabunan na lang kami ng buhay kapag nagka-landslide na. Ako ang katulong ni nanay sa pag-aayos ng bubong namin kaya alam kong nalulungkot din siya sa buhay namin. Halata palagi ito sa mukha niya. Kaya simula pa man noon nung bata pa ako, pinangarap ko na makapagtayo ng isang magandang bahay para sa nanay ko. Hindi maintindihan ng kahit na sinong hindi dumaan sa hirap ng buhay ang hirap na pinagdaanan namin noon. Maraming pagkakataon na itinulog lang namin ang gutom sa tuwing hindi makakauwi si nanay sa bahay galing trabaho. Nagtatrabaho kasi si nanay noon sa kabilang bayan. Nakikipamasukan siya sa isang kamag-anak. Madalas ay hindi siya nakakauwi lalo na kung kailangan siya sa bahay ng amo niya. Kaya bilang panganay na anak ay dinidiskartehan ko ang pagkain namin para naman hindi kami matulog ng gutom. Pero madalas ay walang swerte. Kaya pipilitin na lang namin pagkasyahin kung ano lang ang nahanap ko. Nilibangin na lang din namin noon ang aming mga sarili sa paglikha ng kung ano-anong imahe gamit ang anino ng aming mga kamay mula sa ilaw ng gasera hanggang sa makalimutan namin ang gutom at lungkot. Pero ako lang ata ang nalulungkot noon dahil bata pa naman masyado ang mga kapatid ko kaya hindi pa siguro nila naiintindihan ang hirap ng buhay namin. Pagka-graduate ko ng elementary ay hindi ko na alam kung papapasukin pa ba ako ng nanay ko sa high school kasi nga ay alam ko naman na hirap na talaga siya. Isang araw ay bumalik ako sa school para hanapin si Ma'am Paz, ang advisor ko noon sa grade 4.
Nagbabaka sakaling may maibigay siya sa aking trabaho. Kahit na anong trabaho pa, basta makapagpatuloy lang ako sa pag-aaral. Siya kasi ang noon pa man ay tumutulong na sa akin sa pag-aaral ko. Sinabihan niya akong pwede niya daw akong pag-aralin basta daw tulungan ko siya sa paglalako ng pandesal na gawa nila. Siyempre natuwa ako noon. Kaya pagka-uwi ko ng bahay ay sinabi ko kaagad ito kay nanay. At natuwa din naman siya. Kaya simula noon hanggang makatapos ako ng high school, naglalako ako ng pandesal sa daan. Kapalit ng pagpapaaral niya sa akin. Sobrang nagpapasalamat ako sa teacher ko na yun. Kasi maging ang mga kapatid ko ay tinulungan din niya sa pag-aaral nila. Kung noong elementary ako ay madali lang sa akin ang pagpasok kasi medyo malapit lang naman ang bahay namin sa school. Nang maging high school ako ay naging pagsubok sa akin ang pagpasok ng tama sa oras. Pagkatapos ko kasi maglako ng pandesal ay didiretso na agad ako sa school para pumasok. At napakalayo ng school namin sa bahay. Kaya ang ginagawa ko noon ay papuntang school ang direction ko pag naglalako ako ng pandesal. Para pag hindi mauubos ay pwede kong ibenta ito sa mga teachers at kaklase ko. Para nang sa ganun ay hindi naman ako nalilate sa klase. At kapag hindi mauubos ay pwede ko ring ibenta ito sa mga teachers at kaklase ko. Paghapon naman ay didiretso ako sa bahay ni Ma'am Paz para tumulong sa mga gawaing bahay. Ganun ang naging takbo ng buhay ko araw-araw noon. Pinagbutihan ko ang pag-aaral ko ng high school. Kahit na alam kong hindi ako sobrang talino ay ginawa ko ang lahat para hindi ako mapag-iwanan sa klase. Hindi ko man nga naisip man lang na isingit ang pakikipagbarkada. Mas lalo na ang pakikipagrelasyon. Para sa akin ay pagsasayang lang ng oras ito. Kahit na alam ko naman na may nagugustuhan din ako sa mga nakikilala ko ay binaliwala ko lang lahat ng ito. Si Pearl ang pinakahinahangaan ko sa mga kaklase ko noon. Hindi niya ganito totoong pangalan. Kinuha ko lang din ito sa isang karakter sa SpongeBob. Napakabait ni Pearl, Kuya Jemo. Napakasimple lang niya. Hindi naman siya sobrang ganda pero may ibang dating siya na, alam mo yun, bigla na lang bumibilis ang tibok ng puso ko sa tuwing makikita ko siya. Naging magkaibigan kami pero minsan na hindi ko tinangkang ligawan siya. Sapat nang nakikita ko siya at nakakausap sa araw-araw. Alam mo bang siya ang nagbigay sa akin ng mansanas na una ko natikman? Unang beses ko lang makakain noon at tuwang-tuwa ako sa lasa. Nakita kong tuwang-tuwa rin siya sa ekspresyon ng mukha ko. Nakakatuwa ang lalahanin. Siya rin ang nakasama ko sa unang beses na nakakain ako ng ice cream. Sa unang beses na nakasakay ako ng Ferris wheel. Sa unang beses na nakapanood ako ng buong pelikula sa TV. Naalala ko na nanood kami noon sa bahay nila. Tuwang-tuwa ako. Ganun pala yung pakiramdam na may TV sa bahay. Sa kanya ko din natanggap ang unang regalo sa birthday ko. Maging ang unang sulat na natanggap ko ay nagmula rin sa kanya. At ang pinaka hindi ko malilimutan ay ang unang beses na mahalikan ako ng isang babae sa aking pisngi. Biglaan yun. Hindi ko talaga inaasahan. Birthday ko noon at nasa loob kami ng classroom nang iabot niya ang regalo niya sa akin na may kasamang sulat. Nakangiti ako noon habang nagpapasalamat sa kanya nang bigla niya akong halikan sa pisngi. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ko ng mga oras na iyon, kaya wala akong nasabi. Maging siya ay nagulat din ata kaya bigla siyang tumakbo papalabas ng classroom namin. Pagkatapos noon ay naging ilang na siya sa akin. Pero kinausap ko siya at kahit na alam naming may nararamdaman kami para sa isa't isa ay mas pinili kong maging magkaibigan na lang kaming dalawa. Idagdag mo pa na alam ko rin naman na may gusto sa kanya ang kaibigan ko noon. Kaya hinayaan ko na lang na siyang manligaw dito. Pero malas niya kasi binasted din siya nito. Ayoko na rin masyadong idetalye ang kwento naming dalawa kasi nga ay mas lalo lang ako nasasaktan. Mas lalo lang ako nalulungkot pag naaalala ko si Pearl sa totoo lang. Wala rin naman talaga kasi yun sa listahan ng mga prioridad ko sa buhay noon. At saka, hindi rin naman ito ang paksa ng kwento ko, Kuya Jemo. Nagpursige ako sa pag-aaral at kahit napagod sa pag-aaral at pagtatrabaho ay hindi ko nakitang mahirap ang buhay noon. Araw-araw akong gumigising na excited. Excited akong abutin ang mga pangarap ko. Nagtapos ako ng pag-aaral at nakatanggap ako ng 3 sa pinakamataas na karangalan sa batch namin. Sobrang malaking tagumpay na ito para sa akin.
Pero pagkatapos ng saya ay pangamba naman ang naramdaman ko. Paano na ako ngayon? Ang laki ng gasto sa pag-aaral ng kolehiyo. Paano na ang mga kapatid ko na noon ay elementary at high school pa lamang? Sa liit ng kita ni nanay ay hindi namin kakayanin pagsabay-sabay ng pag-aaral naming lahat. Kaya nagdesisyon akong pansamantalang huminto ng pag-aaral at ipagpatuloy muna ang paglalako ng pandesal at pagtulong sa mga gawaing bahay kila Ma'am Paz. Pumasok din akong kargador sa palengke para makadagdag sa iniipon ko. Pinag-iipunan ko ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Hindi ako hihinto hanggat maabot ko ang mga pangarap ko. Pagkatapos ng 2 taong pagtatrabaho ay naisip ko na pagka-graduate ni Tonton, ang kapatid kong sumunod sa akin, ay babalik ako sa pag-aaral. Total ay graduating na rin siya sa high school noon. Pero nasira ang lahat ng mga plano ko sa buhay. Nasira ito nang malaman namin nakabuntis siya. Nabuntis niya ang nobya niya noon, Kuya Jemo. Galit na galit ako. Gusto ko siyang sapakin. Grabe ang pagpipigil ko sa sarili ko. Umiral pa rin sa akin ang pagmamahal ko bilang kuya. Hindi niya alam kung anong hirap ang sinusunong ko para lamang makapag-aral siya. Pangarap ko pa naman na pagkatapos ko makapagkolehiyo ay siya naman ang pag-aaralin ko. Pero wala eh. Ganun talaga. Natapos pa rin naman niya ang high school niya noon kahit na ayaw niya na talaga sana itong tapusin. Nadaan ko sa pakiusap ang lahat. At ng mga anak ang asawa niya ay naubos ang lahat ng ipon ko. Yung ipon ko na para sana sa pangkolehiyo ko. Ganun yata talaga ang role ng isang kuya. Ang maging katuwang sa lahat ng bagay. Ako ang naging katuwang niya sa pagpapalaki sa anak niya. Lumipas lang ng ganun-ganun ang panahon at 22 years old na ako noon. Graduate na rin sa high school ang isa ko pang kapatid. Nang mga panahong iyon ay nagtatrabaho ako bilang isang security guard sa isang maliit na remittance center sa amin. Nagdesisyon ako na pag-aaralin sa kolehiyo ang kapatid ko at pansamantala kong kinalimutan muli ang pangarap ko makapagtapos ng pag-aaral. At muli ay pansamantala ko rin kinalimutan ng nararamdaman ko kay Pearl. Pero isang araw ay nagkita kaming muli ni Pearl sa bayan. Nagkakamustahan at nalaman kong teacher na pala siya. Medyo nanliit ako sa sarili ko. Pero alam kong muli ring nanumbalik ang nararamdaman ko para sa kanya. Alam kong siya rin ay ganun ang naramdaman. Naging madalas ang pagkikita namin noon pero natakot ako na baka mawala ako sa focus sa mga goals ko. May pinag-aaral pa akong mga kapatid. Hindi ko pwedeng unahin ang sarili kong kaligayahan. Kaya muli ay hindi ako nakipagkita sa kanya. Alam kong nasaktan ko si Pearl dahil doon. Alam kong unfair din na hindi ko man lang pinaliwanag sa kanyang dahilan ng minsan pang pagkawala ko sa buhay niya. Pero ganun ata talaga ang tadhana ko. Kumuha ng kursong nursing ang kapatid ko. Medyo magastos ang kursong ito. Hindi madali pero lahat ng pwedeng racket na makuha ay kinuha ko para masustentuhan kong pag-aaral niya. At sa awa ng Diyos ay nakapagtapos siya. Napagtapos ko ang kapatid ko. Isang napakalaking tagumpay nito sa buhay ko. Pero kahit na nakagraduate na siya ay hindi agad naging mapalad ang kapatid ko na makahanap ng maayos na trabaho. Kaya nagdoble kahit akong muli. Minsan pa ay isinantabi ko ang pangarap ko makapagtapos ng pag-aaral. Lalo na at kolehiyo na rin ang bunso namin noon. Gusto ko sanang siyang tumupad sa pangarap ko na maging arkitekto. Pero hindi daw niya ito hilig kaya hinayaan ko siyang kumuha ng kursong gusto niya. Kinuha niya ang kursong BSIT. At minsan pa, lumipas na naman ang mga panahon sa akin. Napag-iwan na naman ako ng panahon. Sa ngayon ay graduating na siya. Naging katuwang ko ang isa kong kapatid sa pagpapaaral sa bunso naming kapatid kaya hindi na rin ganoon kahirap ang buhay. Kailan lang nang makita kong muli si Pearl sa mall kasama ang isang lalaki. Ibinalita niya sa akin ay kakasal na raw siya. Pupunta raw ang mga kaklase namin noong high school kaya dapat daw ay naroon ako, hindi daw ako pwedeng mawala. Nagpanggap akong masaya sa harapan niya kahit na alam kong sa loob-loob ko ay durog na durog ako. Hindi ko lang talaga kayang tanggapin na unti-unti ay tuluyan nang mawawalan ako ng pag-asa.
Gasang makasama ko yung babaeng pinangarap kong makasama sa buong buhay ko. Hindi ako pumunta. Para ano pa? Para saktan ko lang ang sarili ko? Para mas lalo lang ako maliit kapag makita kong muli ang mga kaklase ko na ngayon ay matagumpay na? Pagka-uwi ko ng bahay ay hinanap ko ang mga sulat sa akin ni Pearl. Muli kong binasa ang mga ito. Naiyak ako sa mga pagkakataong pinalampas ko para unahin ang pamilya ko. Pinasa ko ang isa sa mga paborito kong sulat niya sa akin. Ibinigay niya ito sa akin ang huling beses kaming magkita. Binanggit niya rito ang mga nararamdaman niya para sa akin. Sinabi niyang umaasa siya na kapag okay na ang lahat ay siya naman daw ang pipiliin ko. Alam naman naming mahal namin ang isa't isa, Kuya Jemo. Pero ganun ata talaga. Sa buhay, marami kang isasakripisyo. Maabot mo lang ang pangarap mo. Napaisip tuloy ako. Was it worth all the sacrifices? Sa tuwing nakikita ko si Tonton kasama ang asawa niya ay napapaisip ako kung tama ba ang mga naging desisyon ko sa buhay. Kasi siya, kahit na hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral ay kasama naman niya ang babaeng mahal niya at ang dalawang anak nila. Nakikita ko masaya siya palagi tuwing kasama niya ang pamilya niya. Habang ako, eto, mananatili na lang na isang magandang alaala ang lahat ng mga panahong kasama ko si Pearl. Sa edad kong 29 ay eto pa rin ako. Talunan, pero patuloy na lumalaban. Durog na durog ang puso, pero patuloy na binubuo ang bawat piraso nito. Kahit na alam kong ang pinakamalaking bahagi nito ay nakalaan pa rin para kay Pearl. Ilang beses na akong pinadapa ng buhay. Pero eto ako, patuloy na bumabangon. Hindi lang para sa sarili ko, pero para sa buong pamilya ko. Mararating kalangitan na bituin. Unti-unting kinabukasan ko'y magniningning. Hawak ngayon, tibay ng damdamin. Bukas naman sa ating pag-isip, kapiling ko'y pangarap na bituin. Sa ngayon ay nag-aaral ako at second year college na sa kursong architecture. Alam ko na malayo pa ako sa mga bagay na inaasam ko, pero alam ko rin na malayo na rin naman ang narating ko. Malayo na kami sa buhay namin nung bata pa ako. Malayong malayo pa, pero malayo-layo na rin. Kung darating man ang panahon na may babaeng darating sa buhay ko, hindi na ako matatakot pa na ibigay ang buong pagmamahal na nararapat para sa kanya. Hindi na. Wala na akong palalampasing pagkakataon. Siguro naman ngayon, pwede ko nang unahin ang sarili ko. Maraming salamat, Kuya Jemo, sa iyong oras. Bisitahin mo kami minsan dito sa Agusan. Matutuwa kami kapag nakita ka namin muli. Hayo-ayo, Kuya Jemo. Nagpapasalamat, Gary. Sa totoo lang ay wala akong ideya kung sino ka. Pero pakiramdam ko ay kumonekta sa puso ko ang kwento mo. Minsan ay may mga sakripisyo tayong gagawin para sa mga mahal natin sa buhay. At alam kong lahat ng ito ay sulit basta para sa pamilya. Balang araw ay makikilala mo rin ang taong bubuo sa piraso ng puso mo. At umaasa akong ikukwento mong muli sa akin iyan kapag nakilala mo na siya. Maraming salamat sa kwento mo, Gary. Maraming salamat rin sa pag-inspire sa amin na magpursige pa at abutin ang aming mga pangarap. Maraming salamat din sa inyo mga ginigiliw kong tagapakinig. Huwag sana kayo magsawa sa pagsuporta at alam kong someday, lalago din ang programang ito sa tulong ninyo. Sa mga unang beses pa lang na nakapakinig ng aking kwento ay huwag sanang kalimutang mag-iwan ng comment, i-like na rin ninyo ito, mag-subscribe at i-click ang notification bell for more updates. Hanggang sa muli, hanggang dito na lang, nagmamahal, Kuya Jemo.